Katulad po ng napakarami nating tanong sa buhay. Bakit nagkameron ng pandemya? Bakit kumalat ang pandemya? Bakit maraming namatay? Bakit nalugi ang mga kumpanya? Bakit masabi natin hanggang ngayon ay hindi pa nasusugpo ang COVID-19 virus? Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Lahat po tayo ay may mga bahagi nga po siguro ng pag-iral ay itong mga pagsubok sa buhay. Kaya gusto ko po kayong tanungin, sino po sa inyo ang may problema? Taas ang kamay. Ayan, wag mahiya. Ayan, may problema sa pera. Ay, dami, pati paa itinaas. May problema sa bianan, manugang. Ayan, lahat po tayo. Sino naman po ang walang problema? Taas ang kamay. Wala ka ng karapatang mabuhay sa mundo. Dapat pinaglalamayang ka na. Kung may problema po tayo, ibig sabihin buhay pa tayo at may pag-asa pa. Amen? Kaya naman ito po ang ating pong pagninilayan ngayon na bahagi po talaga ng buhay natin itong mga problemang ito. At siguro po sa akin pong pagiging pare sa loob ng 31 years, ay iba-iba kong problema ang aking nakasalubong mula po sa mga tao. Merong batang-bata pa, 7 years old, 7 months pa lang, may leukemia na. 1 year old pa lamang, kailangang i-open heart na. Merong mga 3 taon na bata na stroke na. At ang hindi ko po malilimutan ay nung pumunta ako ng Malaysia, pagkatapos po ng aking healing mass doon, nung hindi pa pandemya, ay nilapitan po ako ng head servant nung charismatic community. At sabi niya, Father, pwede po ba kayong dumalaw sa bahay namin? Pagod na po ako, pero may kung anong puwersa na nagsasabi sa akin, pumunta ka. Pinuntakan po namin yung bahay. Naku, awang-awa po ako. 3 anak niya nga na lalaki, 12, 15, 17. Lahat po ay handicap. Hindi lang po simpleng handicap, double handicap. Hindi nakakatayo, hindi nakakaakain ng sarili, bulag, pipi, bingi. At sabi ko, anong parusa ito? Pero habang kinakausap ko po yung mag-asawa, damang-dama ko po sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At ang tawag niya sa kanyang mga anak ay regalo ng Diyos. Paano ko sabi sa sarili ko? Sa akin, parusa ito. Biro mo, ilang taon na silang nagpapaligo ng 3 anak nila. Sinusubuan, hirap na hirap, pero ang tingin nila ay regalo ng Diyos. Mga kapatid, paano po natin ipapaliwanag sa mga tao itong mga problema? Paano po natin ipapaliwanag sa isang kakilala ko, buong pamilya nagka-COVID? Namatay yung tatay, namatay yung nanay, namatay yung 2 anak. Paano po natin ipapaliwanag sa kanila na mahal sila ng Diyos? Na sila ay nangungulila? Na sila ay nagtatampo sa Diyos? Mga kapatid, ito po ang backdrop ng ating unang pagbasa. Marami pong katanungan tayo, katulad po ni Job. Si Job, na sinubukan ng Panginoon, pero nagtagumpay. Si Job, na binayayaan ng Panginoon ng masaganang buhay,
na sinabi ng demonyo sa Panginoon, kaya naman yung hope na yan ay tapat sa iyo dahil lahat ay binigay mo. Subukan mong kunin lahat yan at yan ay babaliktad. At sabi ng Panginoong Diyos, wag mo lang siyang patayin, pwede mo siyang subukan. Kaya naman ang nangyari, nawala kay Job ang lahat. Namatay ang kanyang asawa, mga anak, nalugi ang mga negosyo, nasira ang bahay, practically nawalang lahat. At sinisisi pa siya ng kanyang mga kaibigan, siguro may nagawa kang kasalanan, kaya pinarurusahan ka ng Diyos. Si Job po ay hindi naman nagtatampo, kundi nagtatanong lang kung bakit niya nararanasan ang lahat ng kanyang kapighatian. At ang kanyang tanong, ang kanyang tingin sa buhay, ang buhay ay puno ng hirap. Batbat ng sakit at batbat ng lumbay. Mahaba ang gabi at puno ng dalamhati. At tiningnan niya ang buhay parang na siya ay isang alipin. Pero sa bandang huli ay sabi niya, I know my Avenger is alive and He will save me. Ito pong banal na ebanghelyo ay pagpapakita lang po sa atin na a faithful life is not a guarantee that you will be immune. You will be freed from crisis, from problems, from sufferings. Lahat po ay susubukin ng Panginoon. Lahat po ay dadalisayin ng Panginoon. But this is just a temporary. Lilipas ang lahat. Magtatagumpay po tayo pagdating ng panahon. All we need to do is like Job, to be patient, to be persevering, to have faith. Kaya po natin yan. Kaya sa ating pong pagninilay ng salita ng Diyos, lagi nating sabihin, kaya ni Lord yan. Sabihin mo nga, kaya ni Lord yan. Kayang-kaya mong malampasan ang problema mo. Yan, hindi na kaya. Kayang-kaya mong lampasan ang mga problema mo. Yan. Kung yan po ang ating salalayan, ay sigurado po tayong magtatagumpay. Sa atin naman pong banal na ebanghelyo ay pinakita po ang larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos na may pakialam sa atin. Isang Diyos na nagpapagaling. Isang Diyos na puno ng kagandahan ng loob. A God who is a compassionate and a healing God, who is concerned over all our problems in life, even human sufferings. Si Jesus, na masasabi nating may pakialam sa karamdaman mo, mula sa masakit mong rayuma, hanggang sa pinakamatindi mong karamdaman katulad ng cancer. Mula sa pinakansimpleng mga pinagdadaan ng mga karamdaman, patungo sa pinakang matinding karamdaman. May pakialam ang Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagbasa, balikan po natin, ang Panginoon ay dumalaw sa bahay ni Andres at Simon. At naratnan po nila na ang bianan ni Simon Pedro ay nilalagnat ng matindi. Kung kaya naman sinabi kay Jesus, anong ginawa ni Jesus? Pinuntahan, hinipo, ibinangon. Alam po niyo, ang the very word used in the Bible, in the English translation is, He lifted up the mother-in-law. And lifting or lifted up means, ito po yung ginamit nung binuhay niya yung patay. Kaya nga, ito ay paglalarawan din ng restoration back to life. Ibinangon, itinayo, binuhay. And Mark was telling about baptismal resurrection, conversion, pagbabago. Kaya maliwanag po doon, pagkatapos na ang biyanan ay gumaling, anong ginawa? Naglingkod. At ito rin po doon sa mga sinasabi ko sa mga tao, kung sakaling kayo'y pagalingin ng Panginoon, ang dapat nating gawin ay maglingkod. Bumalik sa Panginoon. Sa dami po ng mga taong gumaling na sa simbahang ito, hindi po lahat bumabalik para maglingkod.
nakakaligtaan. Ang iba ay BSDU, balik sa dating ugali. Pero napakaganda po yung ginawa ni nung bianan ni Simon Pedro, tumayo, naglingkod. At siguro kung tayo rin po ay makaranas ng kagalingan ng Panginoon, ay makita po sa atin ang pagpapanibago ng buhay. Because the fruit of healing is evangelization. Mga kapatid, sa loob po ng 27 years in the healing ministry, ay iba-iba na po yung mga na-praying over ko. Meron pong pagka-praying over, gumaling. Meron naman pagka-praying over, patay. Parang hinintay lang yung kamay ko na mapatuang ko, patay na agad. Pero isa lang po ang nakita ko, ang Diyos ang nagpapagaling. Ako ay instrumento lamang. Minsan po sa pagpipraying over ko, nalilito na ako. Sabi ko, Panginoon, pagalingin po niyo ang arthritis. Father, wala po akong arthritis. Ako po may diabetes. Ay malay mo, magkameron ka. Kaya nga preventive healing na lang to. Magpa-check up ka. Baka may sakit ka na rin na ganoon. Pero mga kapatid, magkagayon pa man po, patuloy po na ang Panginoon ay nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kung tayo lang po ay mananampalataya, hindi po tayo pagkakaitan ng Panginoong Diyos. Ang simbahang pong ito ay saksi sa napakaraming pagpapagaling ng Panginoon. Ang simbahang ito ay naging saksi sa matinding pananampalataya ng maraming mga tao. Kaya naman nakasaksi kami ng napakaraming himala sa simbahang ito. Kaya naman po, ang hiningi lang po sa atin, magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. At kung sakaling tayo baguhin pagalingin ng Panginoon, baguhin din natin ang ating buhay. Bumalik po tayo doon sa katanungan, bakit po may paghihirap? Ito ang katanungan ni Job. Ito ang katanungan nating lahat. Una pong dahilan dahil ito po'y kalooban ng Diyos. Pwedeng sabihin ng Diyos na ligtas na ang tao ngayong araw na ito. Pero hindi. Ano ang kanyang ginawa? Isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang mabayubay sa krus. Upang mamatay sa krus. So God wills His Son to die on the cross to save you. To give you life that is full and abundant. Totoo po, God writes straight in crooked pen. Kalooban po ng Diyos na minsan, tayo po'y kanyang dalisayin. Hayaan po tayo na subukin sa ating pananampalataya upang maipakita natin ang ating wagas na pananampalataya. Pangalawa, bakit po may paghihirap? Sabagat ito po'y pakikiisa natin sa paghihirap ni Kristo. It is our way of sharing in the sufferings of Jesus Christ. Kung nakakaranas man po tayo ng paghihirap, ay gatiting na gatiting, gapirangot na gapirangot, sa paghihirap na nadanasan ng Panginoon. Sufferings are kisses of Christ. Kaya sabi ni Santa Teresa, don't kiss me too much, you're kissing me whole body. Pero totoo po, kung ang titingnan po natin sa mata ng pananampalataya, ang paghihirap po natin, halik ng Diyos.